Sa tuktok ng Dominican Hill sa Baguio, may nakatayong gusali na matagal nang iniwan ng panahon. Wala nang mga turista, wala nang mga madre, ngunit bawat pader may kwento at bawat kwento may kaluluwang naiwan. Ang Diplomat Hotel, ayon sa matatanda, dati itong kumbento ng mga Dominikano noong 1910s. Tahimik, banal at puno ng dasal hanggang dumating ang giyera. Noong panahon ng Hapon, dito nagtago ang mga madre at pari. Ngunit hindi sila nakaligtas sa karumaldumal na sinapit. Marami raw ang pinugutan ng ulo rito. At ang mas nakakakilabot, marami ring ulo ang hindi kailanman natagpuan. Slow ambient hum, may tunog ng hangin sa likod. Fast forward sa kasalukuyan. 4 na kaibigan mula sa Manila, sina Lara, Jonas, Kim at Erwin, ang nagpasya na mag-overnight sa Baguio para gumawa ng content. Haunted Baguio Experience, vlog daw, kasama sa plano ang Diplomat Hotel mismo. Guys, perfect to, sabi ni Lara habang binubuksan ang camera. Pag may lumabas na white lady, viral tayo, sabay tawa ni Kim. Pero si Jonas, tahimik lang. May nararamdaman siyang malamig na simoy ng hangin kahit tanghali pa lang. Parang may nakatingin at nang lingunin niya ang gusali. Para bang may silwetang dumaan sa bintana sa ikalawang palapag. Pagpasok nila, naamoy nila agad ang lumang alikabok at lumang kahoy. Ang eko ng bawat yapak nila parang may kasunod. Ang mga ibon sa bubong biglang lumipad palayo. Grabe, parang may nanonood, bulong ni Erwin. Shh, record ka lang, sagot ni Lara habang umaakyat sila sa hagdan. Napansin ni Kim ang isang punit na puting tela nakasabit sa poste, parang belo ng madre, at sa dulo ng koridor may maliit na kwarto. Doon daw ayon sa tour guide dati, maraming taong pinugutan. Biglang nag-ingay ang mic ni Lara. Static, static, naririnig nyo to? Sabi niya. Tumigil sila lahat, tahimik, at doon nila narinig ang unang boses, mahina, pabulong. Alis na kayo. Pagkatigil nila sa pabulong na boses, biglang may malakas na kabog mula sa likod na koridor. Napalingon sila at ang puso ay mabilis na tumibok. Wala namang tao, pero ramdam nila ang ibang lamig na humahaplos sa kanilang mga likod. Parang may nakamasid sa kanila sa bawat galaw. Ang pinto sa dulo ng koridor ay bahagyang nakabukas. Kahit sila mismo ang huling naglakad roon. Guys, nakita nyo yon? Bulong ni Jonas nanginginig. Wala naman, sagot ni Lara. Ngunit ramdam nila ang tensyon sa hangin at ang bawat hakbang nila ay parang echo sa walang hanggan. Hindi nila maalis sa isip ang posibilidad na may sumusunod sa kanila. Nagdesisyon silang pasukin ang kwarto. Pagbukas ng pinto, isang lumang silid ang sumalubong sa kanila. Ang kama ay nakabalot sa alikabok at lumang tela, tila matagal nang hindi ginamit. Sa tabi ng kama, isang salamin na may mantsa ng dugo ang nakasabit at ang mga upuang nakatupi ay parang naghihintay sa mga bisita na hindi na darating. Si Kim ang pinaka-curious sa grupo. Guys, tingnan niyo itong notebook, sabi niya habang kinukuha ang lumang diary sa mesa. Binuksan nila ito at nagsimula silang magbasa. Sa bawat pahina, may mga nakasulat na pangalan at petsa, talaan ng mga madre at pari na hindi nakaligtas sa giyera. Ang kanilang puso ay mabilis na tumibok habang iniisip ang kasaysayan ng lugar, hanggang napansin nila ang isang pangalan na may kasalukuyang taon at nakasulat dito ang pangalang Erwin. Biglang umigkas ang malamig na hangin sa kwarto at naramdaman nilang parang may humaplos sa kanilang leeg. Ang lamig ay kakaibang tindi, halos parang may presensya na nakatayo sa kanilang likuran. Si Lara at Jonas ay agad na naglakad palayo, ngunit si Erwin, wala na siya sa tabi nila. Erwin, nasaan ka? Sigaw ni Lara, nanginginig habang tinutunto ng bawat sulok. Tumingin sila sa ilalim ng kama, sa bawat pader at sa salamin, ngunit walang sagot. Ang kanyang presensya ay parang nawala sa hangin. Sa salamin may lumitaw na imahe na hindi nila inaasahan. Hindi ito ang kanilang refleksyon kundi isang matandang madre nakatingin sa kanila ng may galit at kalungkutan sa mga mata. Ang diary sa mesa ay bukas pa rin sa pahina na may pangalang Erwin. Ang presensya nito ay tila nagbabantay sa kwarto at bawat isa sa kanila ay naramdaman ang bigat ng kasaysayan ng lugar. Guys, kailangan nating lumabas. Bulong ni Lara, nanginginig ang kamay habang tinatanggal ang diary sa mesa. Ngunit bago sila makalabas,
Biglang bumagsak ang pinto sa harap nila na parang may puwersang hindi nakikita ang humarang sa exit. Ang hangin sa loob ng silid ay mas malamig at ang eko ng kanilang hininga ay nagmistulang mga yabag ng mga kaluluwang naiwan. Sa gitna ng dilim at katahimikan, narinig nila ang boses na mas malinaw ngayon kaysa sa una. "Huwag niyo kaming iwan." Ang tono ay pabulong, ngunit puno ng puot at kalungkutan. Ang mga kabataan ay nagtagpo ang mga mata, ramdamang takot na hindi nila maipaliwanag. Para bang may matagal nang nakatigil na pagtingin sa kanila mula sa likod ng bawat pader. Habang nagtatangkang lumabas, naramdaman nila ang bawat hakbang na parang pinapagalaw sila ng hindi nakikitang kamay. Ang mga dingding ay tila humihinga kasama nila at ang bawat sandali ay tumagal ng walang hanggan. Ang diary sa mesa ay parang may sariling buhay. Naglilihim ng mas madilim pang kwento na hindi nila handang malaman sa kasalukuyan. Ang hangin sa silid ay huminto sandali at sa katahimikan ramdam nilang may kasunod na mas mabigat na pangyayari ang darating. Pagkatapos bumagsak ang pinto sa harap nila, ramdam ng apat na kaibigan ang malamig na simoy ng hangin na tila humahaplos sa kanilang balat. Si Erwin ay nawala pa rin at ang kanyang mga kasamahan ay nanatiling natitigilan sa loob ng silid, hindi makagalaw. "Kailangan nating lumabas." Ngayon, bulong ni Lara, nanginginig ang boses habang hinahawakan ang braso ni Jonas. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto, ngunit ang koridor sa labas ay tila nagbago. Ang mga dingding na dati ay tahimik at alikabok lang ang halimuyak, ngayon ay may kakaibang presensya. Sa bawat hakbang nila, naririnig nila ang mahihinang yabag, parang may sumusunod sa kanila sa bawat sulok. Kim, na laging matapang sa grupo, ay huminto bigla. "Narinig niyo yon?" Bulong niya. Tahimik silang huminto. Sa simula akala nila ay hangin lang ang dahilan. Ngunit unti-unti nilang napansin na may anino sa dulo ng koridor na sumusunod sa kanila. Hindi ito tao pero hindi rin hayop. Ang anyo ay malabo, parang ulap na may matang nakatingin sa kanila, sumusubok sukatin ang bawat kilos. "Hindi tayo dapat dito," sabi ni Jonas nanginginig. Ngunit bago sila makaalis, naramdaman nilang parang may kamay ang humarang sa bawat daanan. Ang kanilang puso ay mabilis na tumibok at bawat hakbang ay parang nagiging mabigat, parang tinatabunan ng hangin. Habang nagmamadali silang lumakad, biglang naramdaman nila ang malamig na presensya sa kanilang mga balikat. Si Lara ay lumingon at muntik nang sumigaw nang makita ang isang anino na dumaan sa kanyang gilid, mabilis at walang tunog. "Erwin," sigaw niya, "nasaan ka na?" Walang sagot. Ang kanilang mga mata ay napalibutan ng dilim at sa dulo ng koridor may pinto na dati nakabukas. Ngayon ay nakasara at tila may nakasabit sa ibabaw nito. Ang diary ni Erwin ay nakalapag sa sahig, bukas pa rin sa pahinaan ng kanyang pangalan. Si Kim, hindi makapaniwala, ay sumugod sa diary, ngunit bago niya ito maabot, naramdaman nilang may puwersa ang humatak sa kanila palayo. Ang pinto sa dulo ng koridor ay biglang bumukas at ang hangin ay humampas sa kanilang mukha, nagdala ng mabangis na amoy ng lumang dugo at kahoy. "Dito! Dito na tayo magtatago!" Bulong ni Jonas at pumasok sila sa isang maliit na silid sa gilid ng hallway. Ngunit bago pa man sila makapagpahinga, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong hotel. Parang isang kaluluwang nagngangalit, umiikot at naghahanap ng biktima. Tahimik sila, nakapikit, nanginginig sa takot. Ngunit ang bawat isa sa kanila ay naramdaman ang patuloy na presensya. Ang anino sa koridor ay hindi na nawawala. Ito ay tila sumusunod sa bawat galaw nila, bawat paghinga. Ang lamig ay kumapit sa kanilang mga buto at ang diary sa sahig ay parang nagbabantay sa bawat kilos. "Hindi tayo makalalabas ng sabay," bulong ni Lara sa sarili. "Kailangan nating manatiling kalmado at dahan-dahan." Ngunit sa dilim, naramdaman nilang may isa pang lumapit. Ang yabag ay mas mabilis, mas mabigat at tila walang tunog, parang puso ng isang multo na hindi makatahimik. Ang bawat hakbang nila sa maliit na silid ay nagdudulot ng pag-alog sa mga pader at ang kanilang mga mata ay nagkakahiwalay sa dilim, naghahanap ng bawat galaw ng anino. Bago matapos ang minuto, isang malakas na kaluskos mula sa likod na pader ang pumunit sa katahimikan. Ang pinto ng silid ay bumukas ng kusa at isang malamig na simoy ang bumalot sa kanila. Ang lahat ay nanatiling nakapikit, nanginginig
At alam nilang ang hotel ay hindi naglalaho. Ito ay nagbabantay at naghihintay. Tahimik ang apat na kaibigan sa maliit na silid. Ang pinto ay nakabukas ng kusa at ang malamig na simoy ng hangin ay parang humahaplos sa kanilang balat, nagbibigay babala. Si Erwin ay nananatiling nawala at ang diary na may kanyang pangalan ay nakalapag sa sahig. Si Lara ang unang tumingin sa koridor. May nakita siya. Isang anino mas malinaw kaysa sa nakaraan na lumilitaw sa dulo ng hallway. Hindi ito basta anino lamang. May anyong halos tao, nakaputi, ngunit ang muka ay malabo, tila naglilihim ng galit at kalungkutan. Ang mata nito ay tumitig sa kanila ng matagal at sa bawat pagtitig ramdam nilang unti-unti silang pinipilit na lumapit. Guys, tingnan na yun, bulong ni Lara, nanginginig. Hindi na nila maikubli ang takot. Si Kim ay halos humagikik sa kaba, ngunit may lakas ng loob siyang lumapit. Ngunit bago pa man niya masilip ng maayos, ang anino ay naglakad ng mabilis papalapit sa kanila, parang naglalakad sa sariling bilis. Ang silid ay malamig na parang yelo at bawat hakbang ng espiritu ay nagpapakaba sa kanila ng husto. Si Jonas na dati tahimik ay biglang nagmungkahi. Kailangan nating tawagin siya, baka may dahilan kung bakit siya nandito. Si Lara ay sumagot. Anong sasabihin natin sa isang multo? Ngunit bago nila mapagtanto, ang anino ay huminto sa harap nila at ang mata nito ay nakatingin kay Erwin na parang sinusubaybayan ang bawat galaw niya. Biglang may lumabas na malakas na ungol mula sa koridor. Ang echo ay pumuno sa buong hotel at ang dingding ay tila nanginginig. Ang hangin ay nagdala ng mabangis na amoy ng lumang dugo. Halos mapuno ng takot ang bawat isa sa kanila. Si Kim ay napalapit sa diary at tinutok sa anino. Sa isang iglap parang may liwanag na nagmumula sa pahina. Ang pangalan ni Erwin ay kumikislap at sa parehong sandali, naramdaman nilang parang may humawak sa kanilang kamay. Malamig, ngunit hindi malupit. Erwin, kung naririnig mo kami lumapit ka, bulong ni Lara. At sa isang iglap, may malakas na hangin at liwanag mula sa diary at si Erwin ay nakita nilang nakatayo sa koridor, nanginginig ngunit buhay. Ngunit bago nila siya maabot, ang espiritu ay kumilos, mabilis at hindi maipaliwanag. Ang itsura nito ay mas malinaw. Isang madre na may puting kasuotan, mukha ay may kalungkutan at galit, at bawat hakbang ay nagpapahiwatig ng babala, huwag nila kitang iligaw sa hotel. Ang apat na kaibigan ay nanatiling nakapikit, nanginginig, at alam nilang ang presensya ng hotel ay hindi basta-basta. Ang bawat dingding, hagdan at sulok ay nagtatago ng lihim, at ang espiritu na kanilang nakita ay tila nagbabantay sa kanilang bawat galaw. Hindi natin siya pwedeng talikuran, bulong ni Jonas. Kailangan nating tulungan si Erwin pero paano? Tahimik silang naglakad palayo sa koridor, ngunit ang espiritu ay patuloy na sumusunod, ngunit hindi nagdudulot ng pananakit, parang sinusubaybayan lamang. Ang diary ay bumagsak sa sahig at ang mga pahina ay dahan-dahang umiikot sa hangin. Sa loob ng hotel, ramdam nilang unti-unti silang nahihigop sa kwento ng mga kaluluwang naiwan. Ang bawat hakbang ay punong-puno ng takot, ngunit may kakaibang pangako. Kung tatapusin nila ang paglalakbay sa hotel, malalaman nila ang buong lihim ng Diplomat Hotel at marahil maibabalik nila si Erwin sa ligtas na mundo. Tahimik pa rin ang apat na kaibigan, nakapikit at nanginginig sa koridor ng lumang hotel. Si Erwin ay ligtas na nakatayo, ngunit halatang natatakot. Ang espiritu ng madre ay patuloy na nakatayo sa dulo ng koridor, tahimik ngunit nagbabantay, parang sumusubaybay sa bawat galaw nila. Kailangan nating alamin kung bakit narito ang hotel na ito, bulong ni Lara sa grupo. Hindi lang basta haunted, may mensahe siya. Habang naglalakad sila palapit sa hagdan, biglang may naramdaman silang malamig na haplos sa kanilang likod at ang pinto sa tabi ng koridor ay dahan-dahang bumukas. Mula sa loob, may isang silid na puno ng alikabok at lumang kasangkapan, ngunit may kakaibang liwanag na nagmumula sa gilid ng kama. Kim, na laging matapang, ang unang lumapit. Guys, tingnan nyo to, sabi niya. Sa mesa, may lumang rosaryo at pira-pirasong diary. Ngunit bago niya ito mahawakan, biglang tumunog ang isang malakas na kaluskos mula sa kisame.
Ang liwanag ay kumawala at nagmistulang malaking anino ang sumalubong sa kanila. Napahinto sila lahat. Si Jonas ay huminga ng malalim at sinubukang maging kalmado. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman nilang parang may matalim na tingin sa bawat isa. Ang hangin ay mas malamig at sa gilid ng koridor, naramdaman nilang may isang presensya na mabilis na dumaan. Parang multo na lumilipad, hindi naglalakad. "Lumabas tayo dito!" Sigaw ni Lara, ngunit bago sila makalakad, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong hotel. Parang isang kaluluwa na hindi makatahimik, umiikot at naghahanap ng biktima. Ang mga dingding ay parang kumikilos sa takot at ang bawat hakbang nila ay nagiging mabigat. Si Erwin, sa gitna ng kaguluhan, ay tumingin sa espiritu. Ang madre na humaharang sa kanilang daanan ay nakatingin sa kanya. Ngunit ngayon, may nakita silang liwanag na nagmumula sa mata ng espiritu. Tila may mensahe na ipinapadala. Ang mensahe ay malinaw sa kanila. "Tulungan mo akong matapos ang kwento namin." Biglang bumagsak ang diary sa sahig at ang mga pahina ay umiikot sa hangin. Isa sa mga pahina ay may nakasulat na pangalan ng isa sa mga madre na noon ay nawawala pa rin sa kasaysayan. Ang grupo ay napatingin sa bawat isa, ramdam ang takot at pananabik sa parehong oras. "Dito na natin malalaman ang buong kwento," bulong ni Jonas. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Si Lara at Kim ay hindi na nagtanong. Alam nilang wala ng ibang option. Dahan-dahan silang lumakad patungo sa silid na nagmumula ang liwanag. At sa sandaling lumapit sila sa gitna ng silid, may narinig silang tunog ng yabag mula sa itaas. Ang hagdan ay kumikilos sa kanilang mga mata, ngunit walang tao ang nakikita. Ang hangin ay parang humaplos sa kanilang buhok, sa leeg at sa bawat galaw. Ramdam nila ang presensya ng hotel. Parang buhay ito, parang may sariling kalooban. At sa huling segundo ng Part 5, isang malakas at mabigat na kaluskos ang narinig sa koridor, kasabay ng malakas na sigaw na tumagos sa kanilang pandinig. Ang screen ay unti-unting namamaga sa dilim at liwanag, at ang mga kaibigan ay naramdaman ang takot na parang hindi pa sila makakalabas sa hotel. Pagkatapos ng huling sigaw at kaluskos, ramdam ng 4 na kaibigan ang tensyon sa hangin. Ang mga mata ng espiritu ng madre ay patuloy na sumusunod sa kanila, at ang bawat hakbang nila sa koridor ay parang nababalot ng lamig at bigat. "Kailangan nating lumabas ngayon," bulong ni Lara. Ngunit bago sila makagalaw, naramdaman nilang parang may humawak sa kanilang balikat. Ang hangin ay mas malamig at parang may puwersa na humihila sa kanila pabalik sa silid. Si Kim, na palaging matapang, ay biglang humagikik sa takot. "Hindi na tayo pwede magpabagal. Tumakbo tayo." Sigaw niya habang hinahawakan ang braso ni Erwin. At sa sandaling iyon, nagsimula ang unang takbuhan. Ang 4 ay mabilis na tumakbo sa koridor, ngunit naramdaman nilang may sumusunod sa kanila ng mabilis, parang hindi nakikita, ngunit maririnig ang yabag at kaluskos sa bawat hakbang. Ang pinto sa bawat gilid ay biglang bumukas at sumasara ng kusa, parang nilalaro sila ng hotel. Si Jonas ang unang nakaramdam ng presensya sa kanyang likuran. Ang anino ng madre ay napakabilis, at sa bawat galaw nito, ramdam ang malamig na hangin na humahaplos sa kanyang leeg. Si Lara ay napalingon at muntik nang sumigaw nang makita ang anyo nito. Ang mukha ng madre ay mas malinaw, galit at malungkot, nakatitig kay Erwin. "Erwin, dali!" sigaw ni Lara, nanginginig. Ngunit bago sila makalapit, isang malakas na kaluskos mula sa hagdan ang pumigil sa kanilang landas. Ang hagdan ay parang gumalaw, at sa bawat pagtakbo nila, ramdam nilang unti-unti silang hinahabol ng presensya na hindi nila makitang buong anyo. Sa pagtakbo nila, napansin nilang ang pader ay tila nagbabago. Ang koridor ay mas mahaba kaysa sa dati. Ang mga larawan sa dingding ay kumikislap sa dilim, nagpapakita ng mukha ng mga madre at pari na pinatay sa giyera. Ang bawat larawan ay nagtatago ng galit at puot na parang pinapaalala sa kanila ang kasaysayan ng lugar. Biglang huminto si Erwin sa isang bahagi ng koridor. Dito siya," bulong niya. Sa tabi ng lumang pintuan, may liwanag na nagmumula sa ilalim. Ang espiritu ng madre ay nakatayo sa harap nila, tahimik, ngunit ramdam nila ang presensya nitong malapit na sa kanila. Si Kim ay sumugod sa liwanag, ngunit isang malakas na hangin ang humampas sa kanya at halos itulak sa pader. Ang lahat ay tumigil sandali, nanginginig sa takot,
at alam nilang hindi basta-basta matatapos ang takbuhan na ito. "Dali! Tumakbo na!" sigaw ni Jonas. At sa isang iglap, lahat sila ay tumakbo patungo sa dulo ng koridor, sinusubukan hanapin ang exit. Ngunit ang bawat hakbang ay parang humahantong sa kanila sa parehong lugar, para bang ang hotel mismo ay naglalaro sa kanila. At sa gitna ng kanilang pagtakas, narinig nila ang isang malakas na ungol, malapit sa kanila, mas malapit kaysa sa inaakala nila. Ang anino ay lumitaw muli, mas malinaw, mas mabigat, at ramdam nila ang malamig nitong kamay na humahaplos sa kanilang balikat. Sa huling segundo ng Part 6, ang camera, para sa YouTube narration effect, ay bumagal sa paggalaw. Ipinapakita ang 4 na kaibigan na nanginginig at tumatakbo, habang ang espiritu ng madre ay nanatiling nakatayo sa koridor, tahimik ngunit naghihintay ng kanilang susunod na galaw. Matapos ang nakakatakot na takbuhan sa koridor, napahinto ang 4 na kaibigan sa isang lumang silid. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at sumasara, parang may sariling kalooban. Ang hangin ay malamig, at bawat hininga nila ay nagmistulang pabulong sa katahimikan. Si Erwin ay tahimik, nanginginig, ngunit ramdam ng lahat ang kanyang determinasyon. "Dito tayo magtatago, pero kailangan nating harapin siya," bulong niya. Sa kabilang dulo ng silid, unti-unting lumitaw ang anyo ng espiritu ng madre. Mas malinaw na ngayon, halos parang tumigil ang oras. Ang kanyang puting kasuotan ay lumilipad sa hangin. Mukha ay may kalungkutan at galit, at ang kanyang mata ay nakatingin kay Erwin. Sino ka?" tanong ni Erwin. Nanginginig ang boses. Tahimik ang espiritu, ngunit dahan-dahan itong lumapit. Ang bawat hakbang nito ay parang malakas na yabag, ramdam sa kanilang dibdib. Ang lamig ay pumalo sa bawat isa sa kanila, at sa sandaling lumapit ito kay Erwin, naramdaman niyang parang may mabigat na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Biglang napakita ang mensahe mula sa diary na bumagsak sa sahig. May nakasulat na, "Tulungan mo kaming matapos ang kwento. Huwag hayaan ang sakit na nakulong dito na manirahan magpakailanman." Si Lara ay napalingon kay Jonas. "Kailangan nating intindihin siya. Hindi lang siya galit, may kwento siya." Ang espiritu ay biglang bumilis ng galaw, at ang kanyang mukha ay mas malinaw na ipinakita ang sakit at puot ng nakaraan. Dahan-dahang lumapit siya kay Erwin, at sa unang pagkakataon, nakaramdam ang lahat ng komunikasyon na hindi sa salita. Parang iniisip nila sa kanilang isipan ang lahat ng nangyari sa hotel noon, ang giyera, ang mga madre, at ang malagim na pagtatapos ng kanilang buhay. "Erwin, ikaw ang susi," bulong ni Kim, habang hawak ang diary at sinusubukang basahin ang mga nakasulat na pangalan. Sa unang direct interaction na ito, ang espiritu ay nagpakita ng larawan mula sa nakaraan. Isang silid puno ng dugo, mga madre at pari na naghahanap ng tulong, at ang kabuuang sakit at kalungkutan na naganap sa Dominican Hill. Napangiti si Erwin sa isang malungkot na paraan. "Kaya ko na, naiintindihan ko na," bulong niya. At sa sandaling iyon, ang espiritu ay tumigil, parang huminga ng malalim at nagpakita ng kaunting katahimikan. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Ramdam nilang ang hotel ay patuloy na humihinga, at may iba pang kwento na naghihintay sa kanila sa loob. Ang bawat dingding, hagdan at sulok ay nagtatago ng lihim na hindi basta maipapakita sa mata. Pagkatapos ng unang direktang pakikipagharap ni Erwin sa espiritu ng madre, ramdam ng 4 na kaibigan ang kakaibang katahimikan sa paligid. Ngunit hindi ito ordinaryong katahimikan. Parang humihinga ang buong hotel, at sa bawat paghinga, may naririnig silang maliliit na yabag at kaluskos mula sa paligid. "Guys, parang naririnig nyo yon?" bulong ni Lara. Si Jonas at Kim ay tumigil sandali. Sa dulo ng koridor, naramdaman nilang may gumagalaw sa dilim. Ang mga lumang larawan sa dingding ay nagmistulang kumikislap sa madilim na liwanag. Ang hangin ay mas malamig, at sa bawat paghinga, parang may humihip sa kanilang leeg. Biglang may naramdaman silang malakas na presensya sa kanilang likuran. Nang lumingon sila, may lumitaw na anino ng iba pang espiritu, mga madre at pari na nakulong sa hotel noong giyera. Ang kanilang mga mata ay puno ng galit at kalungkutan, at sa bawat galaw nila, ramdam ang malamig na haplos sa balat ng bawat kaibigan. "Dali, tumakbo na!" sigaw ni Lara, at ang 4 ay mabilis na tumakbo sa koridor. Ngunit sa bawat hakbang, ang hotel ay tila nagbabago.
Ang mga pinto ay nagbukas at nagsara ng kusa. Ang mga hagdan ay tila lumalawak at umiikot. Ang bawat hakbang ay nagiging mas mabigat, parang sinusubok ang kanilang tibay at lakas ng loob. Si Erwin ay tumingin sa diary. Dito nakasulat, kailangan nating ipagpatuloy ang kwento. Kung hindi, mananatili sila rito magpakailanman. Biglang naramdaman nilang may humarap sa kanila sa gitna ng koridor. Ang espiritu ng madre ay lumitaw muli, ngunit ngayon ay mas malinaw, mas matindi ang presensya. Ang kanyang puting kasuotan ay lumilipad sa hangin at ang mga mata niya ay punong-puno ng kalungkutan at galit. At sa isang iglap, ang pinto sa gilid ay bumagsak at may narinig silang malakas na ungol kasabay ng isang biglaang liwanag mula sa kisame. Ang lahat ay tumigil, nanginginig at alam nilang ang hotel ay buhay at ito ay nagbabantay sa bawat galaw nila. Hindi na natin pwedeng patagalin, bulong ni Jonas. Kailangan nating hanapin ang exit at matapos ang kwento nila. Ngunit bago sila makaalis, naramdaman nilang may humabol sa kanila. Mabilis, tahimik at hindi makita, pero ramdam sa bawat paghinga. Ang bawat hakbang nila ay nagdudulot ng pag-alog sa mga pader at sahig. Ang hangin ay nagdala ng malamig at mabangis na amoy, parang dugo at lumang kahoy. Sa huling segundo ng part 8, naramdaman nilang parang may kumapit sa kanilang balikat at ang diary ay nagmistulang bumuhay, nagpapakita ng mga pangalan at petsa ng mga madre at pari na hindi pa natatapos ang kwento. Ang apat ay tumigil sandali, ramdam ang takot, ngunit alam nilang kailangan nilang tapusin ang misyon na inilaan para sa kanila. Pagkatapos ng matinding takbuhan at paranormal encounter sa nakaraang bahagi, ramdam ng apat na kaibigan na malapit na silang marating ang pinakamalalim na sulok ng hotel. Si Erwin ay hawak ang diary. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga pangalan at petsa. Alam nilang bawat pahina ay may kasaysayan na dapat maibunyag bago sila makalabas. Habang naglalakad sila sa lumang hallway, ang hangin ay tumindi at bawat pintuan ay parang humihinga, nagbubukas at nagsasara ng kusa. Ang mga larawan sa dingding ay kumikislap sa liwanag ng kanilang flashlight, nagpapakita ng mukha ng mga madre at pari na nagdusa noong giyera. Ang bawat mukha ay may galit at kalungkutan, nakatitig sa kanila ng tahimik, ngunit ramdam ang mensahe, huwag kaming kalimutan. Dito nakasulat, kailangan nating hanapin ang silid ng lihim, bulong ni Erwin. Kung hindi natin ito mahanap, mananatili silang nakakulong dito magpakailanman. Biglang may lumabas na liwanag mula sa dulo ng koridor, mas maliwanag kaysa dati. Sa gitna nito, naramdaman nilang may presensya na mas matindi kaysa sa nakaraang encounters. Ang espiritu ng madre ay lumitaw muli, ngayon ay may kasamang iba pang anino ng madre at pari, nakatayo sa bawat sulok ng hallway, nakamasid at naghihintay. Hindi tayo pwedeng tumigil, sigaw ni Lara, nanginginig ang boses. Ngunit bago sila makaalis, isang malakas na ungol ang pumuno sa silid at parang may humabol sa kanila ng sabay-sabay. Ang apat ay mabilis na tumakbo, ramdam ang lamig at presensya sa bawat galaw nila. Sa isang silid, nakita nila ang isang lumang altar. Sa ibabaw nito, may mga lumang dokumento, rosaryo at larawan ng mga madre at pari. Ang diary ni Erwin ay nagsimulang magliwanag. At sa sandaling iyon, ramdam nilang may mensahe. Ihanda ang puso, malapit nang malaman ang buong katotohanan. Si Kim ay lumapit sa altar, binuksan ang lumang dokumento, at sa unang pagkakataon, nakikita nila ang buong kwento. Mga madre at pari na naglingkod sa bundok, mga trahedya sa panahon ng digmaan, at ang nakagapos na espiritu na hindi nakalaya. Ang hotel ay hindi basta haunted, ito ay nag-iingat ng kasaysayan, ng lihim, at ng galit ng mga kaluluwang hindi natapos ang kwento. Habang binabasa nila, biglang nagmistulang kumilos ang lahat ng espiritu sa silid. Ang lamig ay tumindi, ang mga pinto ay nagbukas at nagsara, at ang mga anino ay parang sumasayaw sa liwanag at dilim. Ang bawat kaibigan ay napahinto sandali sa takot, ramdam ang bigat ng kasaysayan at ang galit na naroroon. Si Erwin, hawak ang diary, ay napahinto sa gitna ng silid. Kailangan nating tapusin ang kwento para makalaya sila, bulong niya. At sa sandaling iyon,
Naramdaman nilang may liwanag na unti-unting pumapalibot sa espiritu ng madre at parang unti-unti ang kalungkutan at galit nito ay humuhupa. Matapos basahin ni Erwin at ng grupo ang buong kwento sa lumang altar, ramdam nila ang kakaibang katahimikan sa loob ng silid. Ang lamig na dati matindi, unti-unting humupa at ang liwanag mula sa diary ay dahan-dahang naglaho. Ang espiritu ng madre at iba pang anino ng madre at pari ay tumitig sa kanila ng sandali, tahimik at payapa. Sa unang pagkakataon, ramdam nila ang kapayapaan. Ang mga mukha ng espiritu ay hindi nagalit, kundi puno ng pasasalamat at katahimikan. Si Lara, na nanginginig pa rin, ay huminga ng malalim. Sana, nakatulong tayo sa kanila, bulong niya. Si Erwin ay naglakad patungo sa altar at inilapag ang diary. Sa sandaling iyon, ang lahat ng espiritu ay unti-unting nagmistulang liwanag at lumipad palayo, parang malayang umaalis sa pagkakakulong sa hotel. Ang hangin ay naging banayad at ang mga pinto ay nagbukas ng kusa, nagbigay daan sa exit. Dali, lumabas na tayo bago bumalik ang dilim, sigaw ni Jonas at ang apat ay dahan-dahang lumakad palabas. Sa bawat hakbang, ramdam nila ang katahimikan at kalayaan ng mga kaluluwang noon ay nagbabantay sa hotel. Paglabas nila sa hotel, ang araw ay sumisilip sa Sierra Madre. Ang hangin ay malinis at ang bundok ay tahimik, tila nag-aalok ng bagong simula. Si Erwin at ang kanyang mga kaibigan ay napangiti sa isa't isa, ramdam ang ginhawa at kapayapaan. Hindi ko makakalimutan ang karanasang ito, bulong ni Kim, habang pinagmamasdan ang lumang hotel sa likuran nila. Ang tunay na kwento ng hotel ay hindi nakatapos sa nakaraan. Ngayon, nakatapos na ito at nakalaya na sila, sabi ni Lara, habang ang apat ay naglakad palayo sa lumang pinto. Sa kanilang likuran, ang Diplomat Hotel ay nanatili, tahimik ngunit may lihim at kasaysayang hindi malilimutan. Ang bawat dingding, hagdan at silid ay may kwento. At ngayon, ang kwento ng pagkakulong at paglaya ay nagbigay ng bagong pag-asa. Salamat sa panonood ng full episode na ito dito sa Ghost Story, kung saan bawat kwento ay puno ng kababalaghan, misteryo at takot. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutan mag-like, comment at subscribe para sa mas marami pang kwentong nakakatakot at nakakakilabot. I-click din ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na magpapanginig sa iyong balat. Hanggang sa susunod na kwento, mag-iingat ka at baka may kasamang multo sa paligid mo.